Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Cheers, ano po yung at least top 5 na mental disorder ng mga Pilipino? Na na-coronize sa silip. Maliban dun sa nagsusoli ng walis sa pag may kainan. Oo. Nagsusoli ng walis mo? Pangalanan. Hindi ko ganin yun eh. Sorry na naman. Yung nagsha-sharon. Number 1. Most common among Filipinos, siguro sa adults, pa rin depression, a subset with suicide, anxiety, mood disorders, at saka yung schizophrenia, yung nawawala sa sarili, mas reality. Yun siguro adults. Sa kids, same din, depression, may subset din suicide, anxiety, ADHD, saka substance. Yung ADHD po ba, na ma-manifest siya o na-develop siya sa anong factor? Sa food or sa environment? Gets. Noon na, ang understanding is sa neurobiology nga. Pwedeng parang developmental pa lang. Oo, meron na. Pero ngayon, I would also parang recon na meron talagang factor environment kasi non-adult minsan. May way po ba na ma-detect o ma-help yung isang tao para ma-check siya if meron siya mga kung clinically depressed na ba siya? Oo. I mean, kung hindi mo siya nagsasabi. Madaming layers yung tanong. Pero acknowledge ko yun, no? Naisip ko rin siya, Robin Williams, Anthony Bourdain, di ba parang mukha naman silang celebrities, tapos yun, nagsakam sa suicide, meron depression. So, it's another misconception na minsan halata, pero minsan hindi. So, yun. Siguro i-define ko na rin yung parang criteria for clinical depression. Ito yung... Yun nga yung tatanong ko eh. Kailan mo masasabi na depression sa tao? Ayun. So, kasi minsan, di ba, nade-depress na kami nangyari or may something na bad na pinagdadaanan. Pero masasabi mong clinical depression siya. Yung sa DSM-5 DR, yun yung parang book ng mga clinical diagnosis. Sinasabi doon na 5 symptoms out of 9, no? So, may mention ko siya. So, yung una nun ay depressed mood, so sobrang lungkot. Pangalawa is anhedonia, walang gana, or lack of. Parang dati you find pleasure in this or joy wala na. Feelings of worthlessness, walang confidence, parang napakababa ang tingin sa sarili. Low energy, low concentration, matakaw or walang gana kumain, no? What else? Matamlay or inigaga, hindi makatulog or sobra ang tulog, and then the suicidal thoughts or attempts, no? So, at least 5 doon. Tapos, occurring daily, almost daily for a span of minimum of 2 weeks, and yung pinaka-important din is resulting in dysfunction. So, isa lang kayo nag-senti ka, ganyan malungkot ka, ilang weeks. Pero, kinabukasan, papasok ka, maliligo ka, hindi yung depression. Pero yung depression, yun, parang it affects the functioning. Like, hindi na ako makaligo, hindi na ako nag-aayos, napapansin na. Tumatagal siya ng weeks na. Tumatagal siya ng weeks, at saka meron talaga siyang impact sa sarili mo, sa ibang tao. Like, napapansin na parang hindi ka na nag-isolate ka na, hindi ka na papasok sa work, hindi ka na consistent sa relationships mo. So, meron siyang dysfunction sa mga ibang aspects ng tao. So, obvious siya? Sa mga paligid. Pero, ang hirap no? Kasi, siguro mga potential red flags, no? Kasi, mahirap i-memorize or sa work, nag-iba yung attitude or... may attitude na talaga. Pwede rin. Attitude or kita nyo, hindi na siya masyado... Hindi siya nag-ayos, hindi siya papapasok or may mga sugat siya, di ba? Or ang dami assumptions lately, dati hindi. Yung gano'n, pwede yun maging... Pwede yung tanongin, di ba? Okay ka lang ba? So at least 5?
Oo, yung sa kanya. Parang, 5 out of those 9, Oo. occurring almost daily at least 2 weeks. Tapos may dysfunction sa at least mga 1 week na siya tumatagal. Pwede na yun parang red flag. Yeah.